Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtanong ang isang manlalaro kung ipagpapalagay nilang umalis na ang 500 Dark Elves, paano naman ang mga Wolf Dogs? Tiniyak ni Jinho sa kanila na wala na ang mga ito, at nakita niya ang mga Wolf Dogs na humahabol sa huling manlalaro na kanyang iniligtas, at napagtanto na ito ay mga tuta. Ginamit ng Dark Elves ang mga tuta nang mawala sa kanila ang lahat ng kanilang mga matatandang Wolf Dogs, at hindi na nila kayang umatake pa sa gabi. Ipinagpatuloy ni Jinho na maaaring salakayin ng Dark Elves ang kanilang kampo gamit ang mga poison arrow hanggang sa sila ay mapagod, at pagkatapos ay tatapusin nila ang mga ito. Sumang-ayon ang lahat. Lumapit si Jinho kay Mary para tingnan ang kanyang hinaharap. Nakita niya kung saan matatagpuan ang hideout ng Dark Elves, at nakita rin niya ang isang Dark Elf na may nagbabantang aura at 5 Dark Elves na may mga magagandang armor na nakapalibot dito. Iniisip ni Jinho na maaaring siya ang Tribe Chief at ang mga Dark Elven Knights. Medyo nadismaya si Jinho nang malaman ang impormasyon. Nagtanong si Mary sa hawak niyang isang bagay na gawa sa yelo, at tinanong kung ito ba ay isang artifact. Nagulat si Jinho at pinakiusapan si Mary na bumalik muna sa kampo. Inaasahan ni Jinho na malakas ang Tribe Chief upang gamitin ang Frost Skill, at siya ay nag-aalala. Nang magtungo na sila sa silangan, natagpuan na nila ang kanlungan ng mga Dark Elves, at ang mga Elves ay walang mga bantay sa entrance. Lumingon si Jinho sa likuran at nagtanong kung handa na ba ang lahat. Nakahanda na ang lahat ng 147 na manlalaro, at nang sila ay pumasok na sa pugad ng mga Dark Elves, napansin nilang iisa lang ang pasukan. Sinabi ni Jinho na matalino ang Tribe Chief, at kung iisa lang ang daanan, nangangahulugan ito na kung hindi nila kayang patayin ang lahat ng mga elf sa loob, hindi sila makakaabot sa Tribe Chief. Pumasok sila sa loob at nadatnan nila ang mga Dark Elves na nagtitipon sa isang malaking silid at nakita rin nila ang Tribe Chief na nakaupo sa trono. Kinabahan ang lahat. Pinataas ni Jinho ang kanilang moral sa pagsasabing kayang magbigay ng Tribe Chief ng ilang elixir na kayang magpagaling ng isang tao sa bingit ng kamatayan, at ang pagbibigay nito ay ibabatay sa kanilang kontribusyon. Naghiyawan ang lahat at sumugod sa mga Dark Elves. Habang pumapatay si Jinho ng mga kalaban, namangha ang ibang manlalaro at nahirapang sumunod sa kanya. Sinubukan ni Minwo na sundan si Jinho, ngunit naharangan siya. Sinabihan siya ni Jinho na manatili lamang dito dahil napakadelikado, pero sinabi ni Minwo na napakadelikado ang mag-isa. Sinabi sa kanya ni Jinho na marami na siyang ginawang pagbuwis ng buhay. Alam ni Minwo na hindi pa niya kayang lumaban sa tabi ni Jinho, at malayo pa ang kanyang lalakbayin. Sinabi ni Minwo na hindi na siya mahuhuli sa susunod. Ngumiti si Jinho at aabangan ang susunod nilang pagkikita. Hinarangan ng mga Dark Elven Knights si Jinho, at nagpasya siyang ilabas ang kanyang espada na ibinigay sa kanya ni Quan Noe. Bago pa naging corrupted ang mga Dark Elven Knights, sila ay mga Elven Knights na nagpoprotekta sa kaharian. Gumagamit sila ng mga sword techniques at humihiram ng lakas sa mga espiritu. Sinabi ni Jinho na hindi niya matatalo sila sa normal nilang estado, pero dahil nakansela ang kanilang mga kontrata sa espiritu, tiwala siya na kaya niya silang talunin. Ang isa sa mga Dark Elves ay sumalakay, at si Jinho ay umiwas habang sinusuri niya ang kanyang kaaway. Napangiti si Jinho habang nasa sabik sa magaganap na laban. Nakaiwas siya at pinutol ang braso ng Dark Elves. Sinubukan ng ibang mga Dark Elven Knight na tumakas, ngunit hinaranggan sila ni Jinho at pagkatapos ay sinaksak sila. Ang iba pang mga Dark Elven Knights ay nanunood habang sinabi ni Jinho na galingan pa nila. Napansin ni Jinho na ang mga manlalaro ay nahihirapan at nagsisimulang madaig ng mga Dark Elves. Ang mga manlalaro ay nasugatan, at ang mga healer ay hindi makakasabay sa kanila. Ang mga manlalaro ay napapagod na, at nang makita ng mga manlalaro ang mga Dark Elves na tumatakbo at pinagpapatay ng mga Dark Elven Knights, napansin nila na si Jinho ay inaakit ang mga Dark Elven Knights sa Dark Elves, at sinisira ang kanilang formation. Alam ng mga manlalaro na tinutulungan sila ni Jinho. Binigyan sila ni Minwo ng moral, at ang mga manlalaro ay umatake ulit. Si Jinho, nang makitang nag-agapi na ng mga manlalaro ang mga kalaban, nagpasya siyang tapusin na ang mga Dark Elven Knights sa paghabol sa kanya. Pinagmamasdan ng Tribe Chief ang pagkamatay ng kanyang mga alagad. Nainis ang Tribe Chief sa pangungutya ni Jinho at handa na itong lumaban.
Ang tribe chief ay tumayo, at nagulat si Jinho, dahil ang mga elves lang ang may kapangyarihan ng mga espiritu, at kayang gumamit ng teknik na iyon na tinatawag na Genie Amas, at hindi ito magagamit ng mga corrupted na Dark Elves. Ang tribe chief ay sumalakay, at sila ay nagsagupaan ng mga espada. Pagkatapos ng palitan na pag-atake, alam ni Jinho na isang orihinal na pamamaraan ang ginawa ng tribe chief. Nagpalitan ng pag-atake sina Jinho at ang tribe chief, hanggang sa nagawang masugitan siya ni Jinho. Ang tribe chief, nang makitang patay na ang kanyang mga tapat na tagasunod, ay nagalit at inatake ulit si Jinho. Pinalipad si Jinho at pinabagsak sa dingding. Sinundan siya ng tribe chief para sa isa pang pag-atake, pero nakaiwas si Jinho at naisip na ito ang kapangyarihang nakita nila sa pangitain ni Mary. Nagpaputok ng baril si Jinho, pero nahiwan ng tribe chief ang mga bala at inatake si Jinho. Alam ni Jinho na hindi siya mananalo kung hindi gagamitin ang kanyang frost skill, ngunit nag-aalangan siyang makita ito ng napakaraming tao na kasama niya. Sinipan ng tribe chief si Jinho, at napalipad siya sa pader. Si Jinho ay malubhang nasugatan at halos hindi makagalaw. Ang tribe chief ay nasa mosyon na upang patayin si Jinho, pero sinunggaban ng iba pang mga manlalaro ang tribe chief upang ihinto ang kanyang pag-atake. Na iniutos ni Minwo upang protektahan si Jinho. Lumapit ang healer kay Jinho at nakitang may bali ang kanyang tadyang, at aabutin ito ng 30 minuto upang gumaling siya. Sinabi ng isa sa mga manlalaro na nakita nilang tinalo niya ang mga Dark Elven Knights at siya ang nag-iisang pumatay sa mga kalaban na iyon, at sinabi kay Jinho na nakaka-inspire iyon. Kaunti na lang ang natitira sa mga kalaban kaya naman natulungan nila si Jinho. Hiniling ni Jinho sa kanila na bigyan siya ng 10 minuto para maka-recover. Ang mga manlalaro ay nagpupumilit na pigilan ang tribe chief, at hindi nila alam kung kakayanin nila ang ganoon katagal. Nakawala ang tribe chief at nagsimulang atakihin ang mga manlalaro. Galit na galit ang tribe chief nang makitang hindi sumusuko ang mga manlalaro. Nakaramdam ng kaba ang tribe chief nang makitang nakatingin sa kanya si Jinho. Ang tribe chief ay pinagpapatay ang mga manlalaro, na inilalagay ang mga manlalaro sa desperasyon na sitwasyon. Tumayo si Jinho at nagpasalamat sa mga manlalaro. Umatake ang tribe chief, ngunit tinakpan ni Jinho silang dalawa ng screen blocking, upang hindi sila makita ng mga manlalaro sa labas. Inakala ng mga manlalaro na kakayahan ito ng tribe chief, at nag-aalala sila kay Jinho. Dahil sinabi ni Jinho na kinulong siya ng tribe chief sa loob. Sa loob, nagtanong ang tribe chief kay Jinho kung itinatago ba niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pinalamig ni Jinho ang lugar, habang tinatanong niya kung ito ba ang nararamdaman ng isang boss monster kapag minamaliit niya ang mga tao. Hinati ni Jinho ang frost power sa 3 kategorya. Una ay ang utility, kung saan pinapalamig niya ang buong paligid na nagbibigay sa kanya ng field advantage, at nagpapababa ng stamina ng kanyang kalaban. Ang pangalawa ay intuitive, na tinatakpan niya ang kanyang braso ng armor eyes, upang mas mapahusay ang kanyang depensa. At panghuli ay sa pamamagitan ng paggamit ng frost skill sa pag-atake. Pinalutan ni Jinho ang tribe chief ng yellow na nagpapatipid sa kanya sa paggamit ng mana. Napigilan ng tribe chief ang pag-atake ni Jinho, at nagtanong sa kanya kung bakit niya itinatago ang kanyang kapangyarihan. Sinagot ito ni Jinho na sinabing ito'y lihim lamang, at nagtanong din sa tribe chief ng parehong tanong. Ipinaliwanag ng tribe chief na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na makahiram ng kapangyarihan sa isang corrupted na espiritu, na isang bagay na magagamit niya sa mahabang panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Jinho sa tribe chief na kakailanganin lamang niya ng 5 minuto para patayin siya. Natawa ang tribe chief, ngunit napatigil siya, nang makita niyang nagpakita ng kasanayan si Jinho na katulad sa aura ng kanyang espada. Ipinaliwanag ni Jinho na ito ay isang teknik na kanyang ginawa na nagpapalakas sa espada gamit ang kanyang magic, at tinawag niya itong Ramen. Si Jinho ay sumalakay, at ang tribe chief ay walang oras upang makapag-react. Sa sumunod na eksena, makikita ang tribe chief na nasa sahig at nakadikit sa dibdib ang espada ni Jinho. Hiniling ng tribe chief kay Jinho na tapusin na siya sa isang atake. Ipinakita sa kanya ni Jinho ang unknown ball, at tinanong kung alam ba niya kung ano iyon. Nagulat ang tribe chief nang makita ang isang egg spirit,
na maaaring mapisa saan man naruroon kapag may kapangyarihan ng World Tree. Ibinigay ng Tribe Chief kay Jinho ang kanyang kwintas, na nagtataglay ng kapangyarihan ng World Tree, at sinabi sa kanya na ibuhos ang mahika sa itlog para mapisa ito. Ang Tribe Chief ay nanalangin sa World Tree, na maawa sa kanyang mga tagasunod habang siya ay mamamatay na. Hindi makapaniwala si Jinho na Spirit Egg ang bowl ang ito. Kung ang isang tao ay gagawa ng isang kontrata sa isang spirit, kaya nilang gumamit ng malalakas na kakayahan ng hindi kumokonsumo ng mana. Naalala ni Jinho na siya ay nagseselos kapag nakakakita siya ng mga taong may spirit. Si Jinho, na tinutukoy ang mga darkness spirit, ang mga spirit na gumagawa ng mga kontrata sa mga may magandang synergy dito. At pinisa na ni Jinho ang itlog gamit ang mahika. Sa labas ng screen blockang, masaya ang mga manlalaro na natalo na nila ang mga natitirang Dark Elves, at hinihintay na lamang nila na lumabas si Jinho. At nag-aalala silang lahat ngunit biglang, nakita nila ang isang mensahe na nagsasabing natapos na nila ang gate. At pinuri nila si Jinho. Nawala ang harang na usok, at nakita nila si Jinho na naglalakad palabas. Pinati at pinasalamatan siya ng mga manlalaro, pero sinabi lang ni Jinho na ayos lang siya at siya'y lumayo. Ipinagpalagay na lamang nila na dahil ito sa matinding laban niya siguro. Sa eroplano, nakita ni Jinho ang balitang na clear niya ang gate, ngunit wala siyang pakialam. Sinabing walang kwenta ang lahat. Masama ang pakiramdam niya dahil hindi siya nakakuha ng Darkness Spirit at nakuha niya lamang ay Frost Spirit sa halip, at ito ay ang Frost Queen. Nagtataka ito kung paano lumilipad ang mga eroplano ng walang magic. Iniisip ni Jinho na siya ang nagpayelo sa kanyang mga kaibigan at nagbigay ng takot sa mga tao sa buong mundo, at siya rin ang pumatay dito. Nagtataka si Jinho kung bakit siya ang naging spirit niya. Sinabi ng Frost Spirit na siya ang tinawag at ang pinakatugma sa mahika ni Jinho, ibig sabihin siya ang elementong pinakaangkop sa kanyang Frost skill. Nangatwiran si Jinho, na 3 buwan pa lamang niya ginagamit ang Frost skill, habang 5 years niyang ginamit ang Watch Art of Darkness. Sinabihan siya ng Frost Spirit na itigil ang pagmamatigas at makipagkasundo na lamang sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jinho na hindi niya gagawin iyon, dahil sa mga bagay na ginawa niya noon sa mga tao. Nagtanong ang spirit kung ano ang nagawa niyang masama. Napahinto dito si Jinho dahil wala siyang maisip. Sinabi niya na pinalamig niya ang Pasipiko, pero naisip niya na ito ay dahil sa global warming. Naisip niya ang kanyang mga kaibigan, at siya ang nagpayelo sa kanila. Ipinaliwanag ng Frost Spirit na hindi niya sadyang pinayelo sila, siya at ang kanyang mga kaibigan ang dumating upang patayin siya sa dungeon. Ang kanyang kapangyarihan ay tinulungan siyang tunawin ang yelo sa kanya, at wala siyang ginawang masama, at dapat siya ang magalit dahil pinatay siya nito. Palihim na nag-message si Jinho kay Deku, at tinanong kung ano ang ginawang masama ng Frost Queen. Sumagot ito na pinatigas sila sa yelo, na ang 5 bayani, at wala nang iba pa. Tumingin ang Frost Queen at na-curious din siya. Nagtanong si Jinho kung bakit gusto niyang makipagkontrata sa kanya. Sinabi nito na gusto niyang maging guru siya ni Jinho, pero sinabi ni Jinho na natalo siya sa kanya. Sumang-ayon siya, ngunit nangatuwiran kaya natalo siya kay Jinho dahil siya ay nanghihina, at nanunumpa sa kanyang harapan na hindi siya nagsisinungaling. Alam ni Jinho ang panunumpa ay ginagamit ng mga mage sa linya ng kanilang buhay. At sinabi kung gaano siya kaina. Sumagot ang Frost Spirit na marahil 100 lamang ang kanyang kapangyarihan, at nabigla dun si Jinho at siya ay nanumpa muli sa kanyang harapan. Sinabi ni Jinho na hindi pa rin, dahil madalas niyang ginagawa ang panunumpa, at baka masira lamang ang kanyang dignidad. Sa huli, ay pumayag si Jinho na makipagkontrata sa kanya pero sa isang kondisyon, na hindi niya ilalagay sa panganib ang mga tao sa paligid niya, at kung gagawin niya ito, tatapusin na nito ang kontrata. Pumayag siya, at ang Frost Queen Spirit at si Jinho ay bumuo na ng kontrata. Sa training room ng asosasyon, ginamit ni Jinho ang mga artifact na nakuha niya sa huling gate, at naisip na mapapalakas nito ang kanyang magic stats, at madali niyang matatapos ang isang gate ng mag-isa. Pagkatapos ay hiniling niya sa Frost Spirit na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Inisip ni Jinho na mas alam niya ang kanyang kakayahan kaysa sa sinuman. Pero sinabi ni Jinho na nag-iba na siya ngayon nang siya'y naging spirit. Sinimulan ng Frost Spirit ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan.
At naalala ni Jinho ang pakiramdam ng siya ay pumasok sa dungeon ng Frost Queen, gayunpaman, ang Frost Spirit ay biglang tumigil sa kanyang pagpapakita ng kakayahan. Wala raw siya sa mood at ayaw na niyang gamitin ang kapangyarihan niya. Nagulat si Jinho saglit at at nakaramdam bahagya ang pananakit ng ulo. Ipinaliwanag ng Frost Spirit na kapag siya ay interesado sa isang bagay, nawawala ang kanyang konsentrasyon. Nagtanong si Jinho kung sa anong bagay siya nagiging curious. Sinabi niya na nais niyang tuklasin ang mundo ng mga tao. Maya-maya, makikita si Jinho na dinadala ang Frost Queen Spirit sa labas. Namangha siya at patuloy na nagtatanong kay Jinho tungkol sa lahat ng nakikita niya. Nadismaya si Jinho at nagtanong kung nakikita ba siya ng iba. Ang Frost Spirit ay sumagot na nasa kanya kung gusto niyang magpakita sa iba o hindi. Pagkatapos nun ay nakita niya ang isang pusa at nagtanong kung ano ang kaibig-ibig na bagay na ito at nilapitan, pero sinubukan ng pusa na kagatin at kalmutin siya. Sinabi ng Frost Spirit na ito ay isang mabangis na hayop, at nagtanong kung ayos lang ba na gumagala ang mga ito sa kalye. Ipinaliwanag ni Jinho na hindi ito nangangagat ng tao dahil mas malalaki ang mga tao, at nagpapakita lamang sila ng weak side nila sa mga malalakas. Nagalit ang Frost Spirit sa salitang iyon at nangakong ipapakita kay Jinho ang kanyang tunay na kapangyarihan.